Welcome to my channel, Atibayan Confession. Dahil sa kawalan ko ng pananampalataya, muntik na akong maisama ng demonyo. Tunghayan niyo ang kwento ng ating sender na si Megan. Lumaki ako na masayahin at puno ng pagmamahal mula sa aking ina. May kapatid ako na sumunod sa akin, si Lester. Magkasundo rin kami sa lahat ng bagay. At parang siya na ang aking naging ama. Pag pinapagalitan ako, pinalaki ako ng aking ina na may takot sa Diyos. May respeto sa bawat tao. Bata pa lang ako tuwing linggo. Palagi kaming nagsisimba. Palaging sinasabi ni Mama, unahin namin lagi ang magsimba bago ang lahat. Kaya lumaki kami ni Lester na palasimba. Ginawa ng mama ko ang lahat para makapagtapos kami ng kapatid ko sa pag-aaral. Nung college ako, nakilala ko si Luis. Second year college ako at the time. At dahil crush ko rin siya, madali ko siyang sinagot noong niligawan niya ako. Naging maayos ang relasyon naming dalawa. Napaka-sweet niya, humble, mapagmahal, at mahaba ang pasensya kahit paminsan ay kasalanan ko. Siya pa ang gagawa ng paraan para magkaayos kami, kaya masasabi ko na, siya na talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nung makatapos ako ng pag-aaral, nagkaroon ako ng maayos na trabaho, kaya naman pinaranas ko sa mama ko ang buhay prinsesa. Mahal na mahal ko talaga ang mama ko, kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko kakayanin kapag mama ko ang nawala na sa akin. Hindi ko alam na mangyayari pala yon. Nagpatuloy ang aming relasyon ni Luis. Umabot na ng 6 na taon ang aming relasyon. Kung kaya naman yaya na niya akong magpakasal. Pumayag naman si mama na mag-asawa na ako. Kaya naman pinaghandaan namin ito at nakapagpakasal kami ng maayos. Masaya naman kami. Nakabili na siya ng bahay. Bago pa man kami ikasal, sa totoo lang. Para kaming magbarkada lang. Ganun ang aming samahan, kaya hindi ko akalain magagawa niya sa akin ang isang bagay na napakasakit. 1 taon pa lang kaming kasal nito. Habang naliligo siya sa banyo, inayos ko ang susuotin niya. Nahulog ang wallet niya ay lumabas ang isang card, isang membership sa Sogo. Nagulat ako, kasi never kaming pumasok sa Sogo eh. Maya-maya pa, tumunog ang cellphone niya. May tumatawag dahil nasa loob pa siya ng banyo. Kaya sinagot ko ang tawag. Hindi pa man ako nagsasalita. Nagsalita ang nasa kabilang linya at ang sabi niya, "Babe, ang tagal mo naman. Kanina pa ako dito nag-iintay sa'yo. Bilis-bilisan mo naman kasi. Lagi mo na lang ako pinag-iintay. Parang sasabog ang dibdib ko. Hindi ako nakakilos, hindi ako makahinga, pero nagawa ko pa rin magpanggap na walang alam. Paglabas ng asawa ko sa banyo, normal lang ako. Hinayaan ko lang. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya kukomprontahin. Nagpaalam ako sa asawa ko na uuwi muna ako sa mama ko dahil namimiss ko na siya. Mabilis naman siyang pumayag. Habang nag-uusap kami ni mama, napansin na agad ni mama na may problema ako at tinanong na niya ako kung nag-away kami ng asawa ko. Kaya umiyak na ako at sinabi ko na wala naman kaming problema pero may babae siya at hindi ko alam kung paano ko siya kukomprontahin. Sabi ni mama, mag-usap daw kami, ayusin namin ang problema bago lumala. Maya-maya, sumigaw si mama sa sakit ng dibdib niya at nawala ng malay nang madala ko siya sa ospital. Doon ko nalaman na may cancer pala si mama sa dibdib. Need agad maoperahan. Sinabi ko agad sa kapatid ko ang nangyari. Tumawag din ako sa asawa ko at sinabi ko rin ang kalagayan ni mama. Dahil need namin ng malaking pera, kaya ang kapatid ko ang nagbabantay sa mama ko at ako ay bumalik sa aking trabaho para makapag-loan ako habang naglalakad ako papuntang bangko. Nakita ko ang asawa ko kasama yung girl, hawak kamay, at papasok sila sa isang building na puro kondo. Doon nakatira yung girl. Lumapit ako, kinumpronta ko siya. Sinabi ko na matagal ko nang alam, pinili kong manahimik dahil sa akala ko. Naglilibang lang siya, at magsasawa din siya. Kaya nakipaghiwalay na ako sa asawa ko, at umalis ako na umiiyak, dahil alam ko na mas kailangan ako ng mama ko, na puno ng galit ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero may nag-aalab na apoy sa puso ko pagkatapos kong asikasuhin ang loan ko. Umuwi muna ako sa bahay habang nagpapahinga ako. Nakatulog ako at nanaginip. Isang panaginip kung saan nagpakita sa akin ang isang demonyo. Sobrang pangit, may 2 sungay. Agad akong nagising sa takot at agad na akong pumunta ng ospital. Nang maiuwi namin si mama sa bahay, inalagaan ko siya para gumaling agad. Salitang kami ng kapatid ko dahil same kaming may trabaho. Hindi na nagparamdam ang asawa ko. Siguro masaya na siya sa bago niya ngayon. Makalipas ang 2 buwan, pumanaw din ang mama ko at hindi ko ito nakayanan. Nagalit na ako sa mundo. At kahit pa ang langit ay sinisisi ko sa mga nangyari sa akin,
Dahil dito, naging malakas si Demon. Kung dati sa panaginip ko lang siya nagpapakita, ngayon nagpakita na siya ng personal. Ginaya niya ang anyo ng asawa ko, kaya mas lalo akong nagalit. At nang nakita niya ang galit ko sa asawa ko, ay bumalik siya sa anyo niya. Para akong na-hypnotize, isinasama niya ako. Para daw mawala na ang lahat ng sakit sa puso ko. Gagawin niya akong prinsesa, buti na lang. Dumating ang kaibigan ko at nagising ako sa pagkakahimlay ko. Sinabi ko ang nangyayari sa akin. At kahit siya ay natakot, tumawag daw ako sa taas. Dahil iyon lang ang makakatulong sa akin. Pero ayoko, mas sinisisi ko pa ang langit. Nagalit ako lalo, kaya ginawa ng kaibigan ko. Isinama ako sa simbahan. Kinausap namin si Padre. At sinabi ni Padre na nagpapakita lang ang isang demon sa mga taong nawala ng pananampalataya. Kaya kailangan ko daw magbalik loob at binigyan ako ni Padre ng isang krus. Pag-uwi namin ng kaibigan ko, sa bahay muna siya tumira para lagi niya akong masamahan. Isang gabi, nagpakitang muli sa akin si Demon at na-hypnotize na naman ako. Binabanggit na naman niya ang lahat ng kahinaan ko. Sumama na raw ako sa kanya, kaya sumama naman ako at may ibinigay siya sa akin na kulay itim. Kainin ko raw ito para mawala ng lahat ng sakit sa puso ko. Magiging masaya na raw ako, pati ang aking pakiramdam. Nang isubo ko na, nagpakita ang aking ina na pumayapa na, sinabi niya sa akin, "Anak, lumaban ka. Kayanin mo, matapang ka, di ba? Kaya mo yan, magbalik loob ka sa may kapal. Manalangin ka, alisin mo ang galit at lungkot sa puso mo. Anak, mahal na mahal kita. Hindi ko kinain ang kulay itim na yon at nagising ako nakahiga ako sa salas. Nakita naman ako ng kaibigan ko at sinabi ko ang nangyari. Takot na talaga ako. Akala ko tapos na ang lahat. Isang gabi sa aking kwarto, nagpakitang muli si Demon at gusto niya na akong patayin. Dahil ayaw ko naman daw sumama sa kanya, lumaban ako at naisip ko yung krus na ibinigay sa akin ni Padre. Nasa ibabaw ng table ko nang makuha ko yon. Dinikit ko sa kanyang noo at unti-unti na siyang naglaho at muling nagparamdam ang aking ina. Hinimas ni Mama ang puso ko. Kailangan pang danasin ko ang lahat ng ito para lang mahipo ang puso ko at magbalik loob ako sa pong may kapal. Dumating din ako sa paghilom at pinatawad ko rin ang asawa ko pero hindi na ako nakisama pa. Pinalaya ko na siya ng tuluyan. Tinanggap ko ang lahat ng sakit na nangyari sa buhay ko at nagsimula muli ng panibagong bukas kasama ang kapatid ko. Ito ang aking kwento.